ang karagatan ng Linapakan. Binabantayan umano ng mga dayong nilalang. Sa hugis nito, madalas itong napagkakamalang sirena. Ang kanyang anino sa dagat, higit 4 na buwan nang nakikita ng mga mangingisda at residente sa isla. Halos 4 na taon mula nang ideklara ng local government unit ng Linapakan na Marine Protected Area ang isa sa kanilang isla. May napakalaking anino raw na tila nagbabantay sa kanilang karagatan. Ang duyong. Para matuldukan ng misteryo nito sa kanilang lugar, sisisiri namin ang kanilang dagat para makaharap at makuna ng mga duyong. Nagpaparamdam at nakikita raw ang anino ng duyong tuwing umaga at hapon. Tanaw raw ito mula sa bangka. Kaya agad kami nagpalipad ng drone para hanapin ang naturang anino. Mailap daw ito, kaya kailangang maging maingat sa paghahanap. Ito! Oh my God! Yan o, sir! Ito na si Dugong! Oh my God! Ang anino ng duyong, isa palang dugong. Ang dugong ay herbivore o damo ang kanilang kinakain. Isa silang indicator ng malusog na seagrass bed sa dagat. Kaya tinatawag din silang gardener of the sea. Duyong kung tawagin ng mga dugong dito sa Linapakan. Para makunan ang mailap na duyong, unang sumisid ang mga underwater cameraman. Sa ilalim ng dagat, nakailang ikot daw roon ang duyong. Andito lang siya paikot-ikot eh. Kung uobserbahan mo, pupunta siya doon sa malalim na parte, pupunta and then magkakross siya sa mababaw. Hindi siya tumitigil. Palangoy-langoy siya and then hindi ko alam kung ang gagawin niya. Napakakaiba ng movements at saka ng mga behavior na ginagawa nitong dugong na ito. Sa higit 17 taon ko sa Born to be Wild, maraming beses na naming sinubukan na makunan ang dugong. Madalas, malayo at bigo kaming makunan ito ng malapitan. Nakakatuwa naman to. This is probably the third or fourth time na nakakita ko ng dugong. First one was in Mati, so we saw several dugongs there. And then si Aban, and then the mother and calf. And then this one. Pero kakaiba pa rin yung pakiramdam kapag nakakakita ka ng buhay na dugong na lumalangoy doon sa natural niyang pinaninirahan. Nanginginain, malayang nabubuhay. Iba pa rin yung pakiramdam eh. Sana maging Likas na mailap ang anumang buhay ilang. Kasama na rito ang dugong. Kaya sa kada lapit ng divers para makunan ito, kapansin-pansin ang paglangoy nito papalayo. Hanggang sa... Ayun na, dumana sa harapan natin. What's na siya? Nasaan siya? Ayun, sabi ito, papaguran nyo lang ito, sinyasan. Ito na, ito! Ang laki! Paulo! Napakalaki! Laki! Ang laki niya! Ang dugong nagmamasid at parang inoobserbahan ng aming grupo. It's just, she was always hanging out in the first 3 or 4 meters and the visibility wasn't the best in that section. Oras na para ako naman ang magdokumento sa mga duyong. Sa mga ganitong oras, subukan muna natin hanapin kung nandito yung dugong or check out natin bakit ba siya
lumalapit dito, bakit siya pumunta rito all of a sudden. Palaisipan sa akin kung ano ang pakay ng mga duyong dito. Meron akong theory. Kasi nagpunta ako sa ilalim ng dagat. Dito sa lugar kung saan nakikita yung dugong. Wala namang kainan, walang grass. It's all corals. At saka yung grass na tumutubo dito, hindi siya yung kinakain ng dugong. Gusto niyo itong lugar kasi hindi siya sinasaktan dito. It feels safe to be here. That's why they come here often on a regular basis. And if we maintain it that way, they will keep on coming. Nobyembre noong nakaraang taon lang daw nagsimulang magpakita rito ang mga duyong. Ang duyong na aming nakuna ng drone may mahabang peklat sa likod. May nakakita po sa mga kasama namin bantay dagat na mayroon po siyang pula sa likod na yung pagkakaintindi po namin baka na daanan ng ilisi, bangka na maliliit. Kaya para maprotektahan ang mga duyong, isang resolusyon ang ginawa ng kanilang barangay. Pinabawal namin yung mga maliliit na bangka na magkarera para hindi po sila masugatan. Ipinakita namin sa isang marine biologist na si Dr. Lem Aragones ang mga nakunan naming video. Hinala ni Dr. Lem, dumarayo ang mga duyong dito dahil sa tali ng kanilang boya. Pag kinakati yung balat ng dugong, pwede niyang gamiting tadapis siya ganun at parang pangkamot sa kati ng kanyang balat. So in that essence, yun siguro yung function kung bakit paikot-ikot siya dun sa parang pontoon na may tali. Pero ang mga tali sa boya, delikado rin para sa mga duyong. Pag siya ay napalupot sa net, malpulupot sa lubid, hindi siya makakayangat at makahinga at pwede siyang malunod. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ng Linapakan kung paano mapoprotektahan ang mga dugong at mapakinabangan sa turismo ayon kay Lovelin, isa sa bantay dagat ng lugar. Yung plano po namin ngayon, ma'am, ay magkaroon po kami ng floating cottage kung saan ay para naman kumita yung aming barangay. Palaisipan para sa mga residente ang biglang pagpapakita ng mga duyong. Biyaya man na maituturing na makasalamuha ito roon, importante pa rin na gawin ang tamang pagpapahalaga rito, lalo na kung planong gamitin sa turismo. Dahil sa isang maling hakbang, maaaring maitaboy papalayo ang mga duyong. Ito! Ang laki niya! Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.